Hello mga amigo-miga. Ito binigay sa akin. Kanina nagpahinga ako. Yung Holy Spirit ko may binigay sa akin. Yung babasahin. Tapos nakalagay payag. Kanina ito yung binigay niya sa akin. Kaya ito. Ang payag laban sa Gog tungkol nasa Ezekiel 38. Ito yung binigay niya sa akin eh. Tapos nung binuksan ko to dito nag-react siya. Kaya ito bibigay ko sa inyo. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit at syempre sa Panginoon. At sa inyo kung kayo makikinig. Sana makinig kayo. Ay, yung iba alam na to. Ang pahayag laban sa Gog. Sinabi sa akin ni Yahweh, tao, harapin mo si Gog sa lupain ng Magog at hari ng mga bansang Mesek at Tubal. Magpahayag ka laban sa kanya at sabihin mong, ipinapasabi ko, ako'y laban sa iyo, Gog, pinakapuno ng mga hari ng Mesek at Tubal. Babaliktarin kita ngayon, tatalian sa ilong. Aalis kita sa sarili mong bayan, ikaw at ang iyong hukbo, ang iyong mga kabayo at mga bayo na nasa hustong kasuotang pandigma. May pananggalang at tabak. Kasama nila ang kalalakihan ng Persia, Ethiopia at Libya na pawang may pananggalang at nakahilmit. Kasama rin ang Gomer, pati ng kanyang hukbo at ang Bet Tagorma. Hanggang sa dulong hilaga, pati ng buong hukbo nito at ang kalalakihan ng marami pang bansa. Humanda kang lagi, ikaw at ang mga hukbong kasama mo. Tumalaga kayo anumang oras na kailangan ko. Pagkaraan ng maraming taon, titipunin ko kayo. Lulusobin ninyo ang isang bansang itinayong muli mula sa pagkaguho. Ang naroon ay mga taong tinipon mula sa iba't ibang dako at payapang naninirahan sa mga bundok ng Israel. Isang lugar na dating tiwangwang at walang naninirahan. Sasagasaan ninyong parang bagyo ang lugar na yaon at kakalatan ninyong parang ulap. Ikaw, ang iyong hukbo, at ang makapal na taong kasama mo. Ito ang pinapasabi sa iyo ni Yahweh. Gog, sa araw na yaon, may papasok sa iyong isip at ikaw ay magbabalak ng masama. Isasaloob mo ang sasalakayin ko'y isang mahinang bansa. Lulupigin ko ang mga taong naninirahan ng tahimik. Walang mga pader, kanlungan ni anumang harang. Sasakupin ko ito, sasamsamin ang naroon at wawasakin ang lupaing dating tiwangwang at walang nakatira, ngunit ngayoy puno ng taong tinipon mula sa iba't ibang dako. Ngayoy, makapal na ang kanilang mga hayop, marami na ang ari-arian at ang lupain nila ay siyang sentro sa daigdig. Sasabihin sa iyo ng Seba at Dedan, ng Tarsis at ng mga mangangalakal nito, naparito ka ba upang manamsam? Tinipon mo ba ang karamihang ito upang hakutin ang mga pilak, ginto, mga hayop at mga ari-arian upang samsamin ang malaking kayamanang ito? Kaya pinapunta ako ni Yahweh sa Gog at pinapasabi ang ganito. Sa araw na yaong mananahimik ang bayan kong Israel, ikaw ay magbabalikwas. Isasama mo ang makapal na tao, isang malaking hukbo na pawang kabayuhan mula sa dulong hilaga. Ang Israel ay sasalakayin ninyo tulad ng rumaragasang bagyo. Ipalulusob ko sa iyo ang aking bayan upang ipakilala sa mga bansa kung sino ako at ipakita sa kanila ang aking kapangyarihan sa pamamagitan ng gagawin ko sa iyo. Ipinapasabi pa ni Yahweh nung araw
Nung araw pa, inuutos ko na sa mga lingkod kong propeta ng Israel na ipahayag nila na may isang bansang titindig laban sa Israel, at ikaw ang tinutukoy noon. Pagdating ng araw na yaon, kapag sinalakay na ng Gog ang Israel, aabot na sa sukdula ng aking puot, at sa tindi ng aking galit, lilindol ng napakalakas sa buong Israel. At mga isda, ibon at hayop, malaki o maliit, ang mga tao ay manginginig sa harap ko. Ang mga bundok ay guguho. Ayon din ang mga bangin at ang lahat ng muog sa lupa. Paghaharian ko sa Gog ang matinding takot, at sisilay-silay magtatagaan. Sila rin magtatagaan. Parulusahan ko siya sa pamamagitan ng salot at kamatayan. Siya at ang kanyang mga hukbo ay pauulalin ko ng buhawi, apoy at asupre. Sa ganyang paraan ko ipapakita sa lahat ng bansa ang aking kapangyarihan. Sa gayoy makikilala nilang ako si Yahweh. Yan po. Tapos na po. Nagbigay na rin ako ng ganito, pero hindi yung buo. Hindi buo yung binigay sa akin dati. Ngayon, buo ko tong binasa, ang Ezekiel 38. Pero hindi pa to binigay sa akin ng buo. Ngayon, binasa ko ng buo. Putol-putol yung pagbigay sa akin dito dati. Tapos kaninang umaga yung sa 11. Dito. Tapos dito siya nag-react ko. Humanda kang lagi, ikaw at ang mga hukbong kasama mo. Tumalaga kayo anumang oras na kailangan ko. Nag-react yung Holy Spirit ko dyan. Dyan sa 7. Ito yung binigay niya sa akin. Kanina pa. Umaga. Tapos ngayon ko lang binasa, binigay niya ulit sa akin. Nakaano sa pula. Pulang-pula. Tapos yung rin, nakasulat sa pula tong mga babasahin na pinakita sa akin kanila lang. Yun ang binigay sa akin. Bigyan ako nito last year pa, pero ewan ko kung may nakapakinig na last year pa yung binigay ko na to eh. Yung iba lang binigay ko na dati. Ngayon binigay ulit sa akin itong 38. Itong 38 ngayon lang talaga, pero yung 39 iba yung mga binigay sa akin ngayon. Ito, salamat ulit sa inyo, at syempre salamat sa Panginoon, at syempre sa aking Holy Spirit at sa Panginoon. Ito binigay niya sa akin. Salamat po ulit sa inyo. God bless everyone. Kapayapaan para sa ating lahat. At ito yung papahayag niya para sa atin, sa Israel pa naman, Gog ang Israel. Aabot na sa nasa 18. Pagdating ng araw ng yaon, kapag sinalakay na ang Gog ang Israel, aabot na sa sukdulan ang aking puot. Aking puot nakasulat, At sa tindi ng aking galit, lilindol ng napakalakas sa buong Israel. Ang mga isda, ibon at hayop, malaki o maliit, at ang mga tao ay manginginig sa harap ko. Ang mga bundok ay guguho. Gayon din ang mga bangin at ang lahat ng muog sa lupa. Lahat ng muog sa lupa. Sana huwag itong mangyari sa atin. Dahil lilindol. Panalangin ang ating pag-asa. Panalangin at magbalik loob sa Panginoon ang pag-asa natin. Nag-react yung Holy Spirit ko, sabi ko panalangin. Panalangin talaga natin na hindi to matutupad, dahil oras na matupad to, wala. Ang puot ng Panginoon ay matutupad. Kaya huwag nating hayaang matupad ang mga pangyayaring ito, dahil oras na matupad to, ang Panginoon ay napupuot na ng gusto sa ating kasamaan. Sobra na nating kasamaan. At itong 11 kanina, may ganitong kahawig doon sa Thessalonica, na darating siya na
tahimik yung lugar, walang bigla siyang dadating. Ayun ang nakasulat naman dyan eh. At wala tayong maitatanggi pag ang puot ng Panginoon ay umarangkada na sa atin, ay nako. Kaya ang panalangin, ang tunay nating pag-asa na wag matupad ang mga ito, dahil oras na matupad to, ang puot ng Panginoon ay babagsak para sa ating lahat. Sana manalangin tayo lagi na wag tong matupad, dahil oras na matupad to, kasalanan nating lahat. Kung wala tayong pagpipigil sa ating mga sarili. Kaya kailangan natin ang pagpipigil at pagpapasensya, dahil ang Panginoon nagpasensya sa atin. Tayo pa na nilalang lang niya. Ang Panginoon naglalang sa atin, kaya marunong tayong magpakumbaba, manalangin sa Panginoon, humingi ng kapatawaran, magbalik loob sa Kanya. Dahil ang regalo niya sa atin, habang buhay. Wala nang kamatayan, pero gusto natin ito, wala tayong magagawa kung ito ang gugustuhin ng mga tao. Pag ginusto ng mga tao ang mangyari ang ito, ang Panginoon ang nakakaalam ng lahat, kaya nasa sa atin ang pagbabago at pananampalataya, nasa sa atin pa rin. Salamat po sa ulitin, at huwag tayong makalimot sa Panginoon at manalangin, humingi ng kapatawaran para hindi maipatupad to, no? Maipatupad to, yes. Salamat po kung kayo nakikinig. Salamat ulit, Panginoon, at syempre sa aking Holy Spirit. Panalangin ang tunay nating pag-asa, pag-iibigan at panalangin, at magpipigil at magpapasensya. Yun lang, kapayapaan. God bless everyone. Salamat po.